Very exciting itong ating pag-usapan ngayon. Actually, sabi ko hindi ako magbablog ngayong araw kasi galing ako sa dentista kanina dahil binunutan ako ng ilang ipin, and then yung kabila naman ay inanuhan nila yung parang binarina nila dahil lalagyan ng mga ipin na nawawala, dahil nga ako po ay nagpapaayos ng ipin ko ngayon dahil mga pangit na. So, kailangan na natin magpa-braces para at least maging confident ako lalo sa aking pagsasalita dito sa social media. So, sabi ko, hindi muna ako magbablog kasi masakit yung ipin ko habang nagsasalita ako, yung mga gums. Kasi press ko pa yung ginawa kanina ng dentist. Kumbaga, medyo masakit pa. Nandito pa nga yung effect noong anesthesia. Medyo makapal pa yung, yung pakiramdam. Pero dahil very exciting itong ating pag-uusapan, dahil sa pagsiwalat nitong surprise na witness ni Senator Marcoleta, na gulantang ang lahat. Minsan binabansagan siyang pandak, masungit, pambansang simangot, or kinakampihan ng mga diskaya. Siguro nakatanggap ng bilyon-bilyon galing sa mga diskaya. At isa pang comment naman nila ngayon dahil dito sa surprise witness na si Mr. Guteza ay binayaran ni Mr. Marcoleta itong si Guteza para lang merong magsalita sa panig niya. So, lahat na lang ng gustong ibato ng mga basher ni Senator Marcoleta ay ibabato nila, pero hindi nila mapapabagsak itong tinatawag nilang pandak, masungit, pambansang simangot, laging galit, hindi nila mapapabagsak. Lalong bumabagsik si Senator Marcoleta sa kanyang ginagawang trabaho laban sa mga korap sa bansang Pilipinas. Kaya hindi mo na naman kami binigo, sinurpresa mo kaming lahat, kaya saludo po ako sa ginagawa mo dyan sa iyong trabaho. So, para sa pagpapatuloy, pakinggan muna natin itong kinat ko lang na 7 minutes itong binasa na statement o sinumpaang salaysay ni Mr. Guteza. Pero ikat lang natin yung portion na ang tinanggal ko lang yung pagpapakilala niya, kung sino siya, legal age, siya si ganito, si ganito. At parang ito si Mr. Guteza, pag hindi ito, parang Bisaya yung accent ng pagbabasa niya, tulad ko matigas ang kanyang accent. So, pakinggan natin. Hindi naman yan ang punto ng hearing na to, yung paghuhusga sa kanyang accent or yung punto niya sa pagsasalita. Importante dito yung nilalaman ng kanyang statement. So, let's listen to this. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Pagkatapos mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez, McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig.
mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko. Nanghingi naman pala siya ng protection program o parang protection from the government para sa kanyang kaligtasan at sa kanyang pamilya. Pero kanina, binawi niya yung kanyang sinabi dyan sa kanyang sinumpaang salaysay na nanghihingi siya ng protection. Nung tinanong siya ni Senator Bato kung may baril ba siya at ito ba ay licensed firearm to carry, sinabi niya oo. At sinabi niya rin na hindi niya na kailangan ng protection, witness protection, kasi kaya na niya ipagtanggol ang sarili niya dahil meron naman siyang mga katropa. At kaya ko ito pinapalabas dito sa ating recorded video ngayon dahil eto na naman tayo. Marami na naman ang nagsasabi na ito ay binayaran ni Senator Marcoleta, na itong si Pandak na ito ay gumawa ng scripted statement at ibinigay kay Marine Retired Orly Guteza. So, these are all accusation na naman towards Marcoleta kasi nagtatrabaho ng tapat. O, ganon ang mga baliktad ang pag-iisip. Kapag ginagawa ang tama, pilit nilang ibabaluktot. O. So, balik tayo dito. Gusto natin ipagtanggol ang ating butihing senador na si Senator Marcoleta do hindi niya kailangan dahil kayang-kaya niya ang kanyang trabaho kahit pinuputakti siya ng mga basher na binayaran si Gutesa kasi surprise. Na-surprise ang lahat. Sabi pa nga nila na itbulaga ito si Soto. Wala na silang nagawa na pigilan pa ito si retired Marine na closed-in bodyguard ni Zaldico at isa sa mga naka-duty para maghatid ng mali-maletang pera sa residence ni Zaldico at ni Martin Romualdez at minsan sa Malacanang. So again, sa lahat ng naninira kay Senator Marcoleta, eto na yung bumutata sa inyo, lalo na yung kanyang mga kasamahan dyan na nung nagregudon. It was very hurting decision na ginawa nila on the spot, na naagawan ng trono si Senator Marcoleta sa kanyang pagiging Blue Ribbon. Biglang kung kailan napaamin niya ang mga diskaya, finally, nasa kay Marcoleta pa rin ang huling halakhak. Why? Kasi kung binanggit ni Diskaya couple yung Martin Romualdez name at Zaldico, and then, di ba, wala nang nagka-interest kay Diskaya, never na ulit nabanggit ng ibang mga resource person tulad ni Bryce at ni Alcantara ang Romualdez name at Zaldico. Hindi nila binabanggit kasi napansin nyo, laging ini-escortan ni Boying Rimulya yung si Alcantara at saka itong si Bryce. Kaya maaaring sila yung nag-edit ng mga testimony o ng mga sinumpaang statement nitong dalawa na to. Pero ito kay Senator Marcoleta, masasabi mo talaga na tapat na pagsalaysay dahil kahit witness protection, hindi niya nakukunin, hindi niya nahihingiin pa sa gobyerno, ayaw niya na makaabala. At hindi siya natatakot manganib ang kanyang buhay dahil nagsasabi siya ng totoo at meron siyang katropa na tutulong sa kanya. At itong tropang ito na naiisip ko kanina habang nagsasabi siya na hindi niya na kailangan ng protection, witness protection ng gobyerno, maaaring ito rin yung mga kasamahan niya na nagdi-deliver ng mga mali-maletang mga pera
sa residence ni Zaldico at Martin Romualdez. At ito ang ating dapat abangan, itong mga paparating pa na mga magsasalita na maaaring mga men in uniform dati na naging private closed-in bodyguard ng dalawang mastermind di umano na si Zaldico at saka si Romualdez. At kapag yan ang naglabasan at sinamahan nila ito o sasamahan nila ito si Guteza sa kanilang laban para sa katotohanan at para maiahon tayo sa hirap ang ating bansa, paktay talaga ang gobyerno ni PBBM. Pagsak at maaring di na talaga siya abutin ng 2028. Maaring matulad na rin talaga siya sa tatay niya na mapapaalis talaga siya dyan sa Malacanang. And this will be the end of the career of the Marcoses. Damay-damay ito. Baka si Amy Marcos mahatak ito na wala na ring magtiwala. Do, kadikit-dikit siya ngayon ni BP Sara. Kapag napaalis itong ading niya, maaaring wala na rin magtiwala kay Amy Marcos para bigyan pa siya ng mataas na posisyon sa gobyerno ng Pilipinas. At again, hindi po tayo wag po tayo mapagod, suportahan si Senator Marcoleta dahil kahit sinasabihan nila pandak, laging galit, masungit, nagbayad ng milyon kay Guteza para mag-testify at isang bayaran ng mga disgaya, don't believe that. Naniniwala tayo na si Senator Marcoleta ay inilagay talaga sa posisyon ng makapangyarihan sa taas. Doon ang sinasabi kong makapangyarihan dahil wala namang ibang makapangyarihan kundi ang Diyos lamang. So again, another thumbs up kay Senator Marcoleta. I know na talagang kinuha man sa'yo yung Blue Ribbon, dinudurog-durog ka man ng mga congressmen dati, pero eto, sa huli ikaw pa rin sa'yo pa rin ang huling halakhak. So, isa itong napakalaking accomplishment sa parte ni Senator Marcoleta dahil ang kanyang resource person ay direct na pinangalanan ang dalawang malalaking isda at hindi talaga siya nagsabi na sabi ni ganito, sabi ng kasamahan ko, sabi ng kapwa ko closed in security guard, si ganito daw ay nagbitbit ng ganito. Wala, direct, as in direct. Walang patumpik-tumpik na pinangalanan niya si Zaldico at Martin Romualdez at minsan pa sa Malacanang na involved pa din ang executive to the president, yung executive secretary to the president, si Bersamin. Yun. So, congratulations, Senator Marcoleta. Nakakatuwa talaga si Senator Marcoleta. Meron yata tayo dito clip. Tingnan natin to. Sobrang nakaka-proud si Senator Marcoleta. So, tingnan natin to kung si Senator Marcoleta ba ito yung huling... Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Aguado? Okay. Stop natin. Guys, yung sinabi diyan ni Senator Ping Lacson na pilit niyang parang i-distract yung question and answer ni Senator Marcoleta kay retired Marine Guteza ay tinatanong niya diyan si Michael Yang kasi putol yung video, di ba? Sino daw si Michael Yang? Alam naman natin na si Michael Yang ay dating malapit daw di umano kay PRRD at kaya sinasabi diyan ni Guteza na yung sa Pogo daw, di ba? Nagdaw siya. Kasi yung property yata nito ni Michael Yang ay binili na rin ng Romualdez at Zaldico. Yung bahay. Kaya nai-involve dyan o na-name drop yung pangalan ni Michael Yang. So yun po. Kasi putol sa mga hindi po nakanood ng buong
investigation o buong hearing kanina. So again, very proud po kami, Senator Marcoleta, kahit isa ka lang na lumalaban. At yung tanong ni Bato din kanina, nakakatuwa. Hindi ka na ngayon marshmallow. Kasi dati tinatawag ka ng mga ibang DDS supporter na marshmallow. Buti naman at tinake mo yun as motivation for you to move forward and gawin pa ang magandang trabaho. So, maraming salamat. Bye for now. Meron akong phone call. Bye.